Dahil sa pinakitang mga impresibong knockout dito sa Pilipinas, maraming mga Pinoy ang napahanga sa kanyang lakas at ang iba ay nagsabing mayroon itong anting-anting. Siya si Ray Megrino, tubong Misamis Occidental, ay isa sa mga kinatatakutang boksingero mula sa Mindanao. May tangkad na 5 talampakan at 6 na pulgada. Binansagan siyang delubyo dahil sa lakas ng kanyang suntok na kadalasang nagpapabagsak at nagpapahimbing sa lona ng kanyang mga kalaban. At may nagsabing kamukha daw siya ni pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Maraming Pinoy fans ang humahanga sa kanyang lakas. At ilan pa nga'y naniniwalang mayroon siyang anting-anting dahil talagang bulagta at diretso patulog ang mga tinatamaan. Upang masubok itong lakas ni Megrino, nagpasya ang kanyang kampo na idayo na siya sa labas ng bansa upang harapin ang batikang boksingerong si Pongsaklek Wonjongkam ng Thailand na 2 beses na naging world champion. May record si Wonjongkam, 84 na panalo at 4 na talo at 46 na dito ay tinapos niya sa knockouts at nagpabagsak na ng 34 na Pinoy. Kaya sa laban na ito, inakala ng mga Thai fans na pampadagdag lamang si Megrino sa kartada ng kanilang kampyon. Ngunit sa ikatlong round ng kanilang laban, 2 beses pinabagsak ni Megrino si Wonjongkam bago tuluyang tapusin ang laban at maagaw ang WBC title. Dito nakilala ang halimaw mula sa Mindanao at sinasabing hindi mula sa ordinaryong tao ang kanyang lakas. Matapos ang tagumpay sa Thailand, nagtungo ang kampo ni Megrino sa Japan upang labanan ang hambog na undefeated mixed martial arts champion na si Kenji Kubo na ubod ng yabang. Kung saan nagbanta pa itong si Kubo na tatapusin ang buhay ni Megrino sa ibabaw ng ring, naganap ang kanilang laban sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Sa pagbungad ng unang round, malalakas na suntok na kaagad ang pinakawalan ni Megrino. Bumagsak itong si Kubo ngunit hindi ito binilangan ng referee. Tuloy ang aksyon dito sa ikalawang round kung saan nagpalakpakan ang mga fans ni Kubo kapag tumama ang kanilang pambato.
Mas lalong uminit ang palitan ng suntok dito sa ikatlong round, habang nagsisigawan ang mga Japanese fans para sa suporta sa kanilang champion. Mula sa solidong na ipatama ni Megrino, bagsak si Kubo ngunit nakatayo pa ito at lumaban. Mula sa malakas na pinakawalan ni Megrino, tulog na si Kubo bago pa man bumagsak sa lona. At nanalo si Megrino sa pamamagitan ng knockout sa ikatlong round at ginimbal ang buong Japan. Sa kagustuhang makabawi ng Thailand, muli nilang hinamon ang kampo ni Megrino, kung saan inilabas na nila ang kanilang pangmalakasang boxer. Ito ay ang bato-batong undefeated na si Eckhardit Kanyaprom at naganap ang kanilang laban sa Hong Kong Convention Center. Mainit ang palitan ng suntok sa unang round na parehong gustong tapusin ng maaga ang laban. Mula sa isang mabilis na pinakawalan ni Megrino, bagsak si Kanyaprom. Ngunit nagpakita din ito ng tibay. Mula sa solidong suntok ni Delubyo, bagsak ulit si Kanyaprom na parang pinalo ng tubo, diretso itutulog. It's over! Dahil nagustuhan ng mga Hong Kong fans ang performance ni Megrino, nag-offer na sila ng malaking pera kay Delubyo. Nagbalik si Megrino sa Hong Kong upang harapin itong prospect ng top-rank promotion ni Bob Arum. Ito ay ang kinatatakutang knockout artist ng Indonesian na si Jason Butar-Butar, kilala bilang Tyson dahil sa lakas ng kanyang suntok, na tulad daw sa heavyweight champion na si Mike Tyson. Kaya naroon si Bob Arum, nag-aabang kung paano pabagsakin ng kanyang bata itong ating Pinoy at dadalhin na ito si Tyson sa Amerika. Sa unang round pa lang, maganda na kaagad ang pinakita ni Tyson kung saan nagpapasikat ito kay Lolo Bob Arum, habang pinag-aralan pa ni Megrino kung paano pasukin itong mabilis na kalaban.
Agresibo pa rin si Butar-Butar sa ikalawang round habang nag-aabang si Bob Arum sa pagbagsak ng Pinoy. Gumanda ang palitan ng suntok dito sa ikatlong round kung saan lamang sa mga patama si Tyson. Masaya si Bob Arum dito sa ikaapat na round dahil sa pinakita ng kanyang bata. Ngunit hindi niya alam na nag-aabang lang ang delubyo ng Mindanao kung paano tatapusin ang kanyang alaga.
sa ikalimang round, sa kabila ng kalamangan ni Butar-Butar, isang malabombang kanan mula kay Megrino ang nagpabagsak sa Indonesian boxer na kinailangan pang gisingin ito ng referee. Panalo si Megrino via knockout. Sa kabila ng mataas na expectations, lumayas na walang paalam si Baba Room dahil sa pagbagsak ng kanyang bata. Mula dito naging matunog ang pangalang ni Megrino sa mga Chinese fans at pinaniniwalaan itong may anting-anting. Kaya muli nilang pinabalik si Megrino sa Hong Kong at nakatapat nito ang pinakamalakas na boxer ng Japan. Ito ay ang Japanese star na si Yuki Kobayashi, binansagang strong dahil sa kanyang tibay, kung saan nangako itong ipaghiganti ang kababayang si Kubo. Ngunit sa loob lamang ng 23 segundo, isang malakidlat na kanan mula kay Megrino ang nagpabagsak kay Kobayashi na kinailangang dalhin pa sa ospital upang maisalba ang buhay. Sa inyo naman palagay may anting-anting, nga ba o likas na malakas itong si Megrino? Pag-usapan natin sa ibaba at isama ninyo na rin ang inyong lugar para malaman natin kung saan na umabot itong ating video. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.